Mabilisan ang naging pagkilos ng grupo ni Magnus para agad makalayo sa lugar noong patay na kahoy dahil baka maabutan pa sila ng mga darating na aswang na maaaring nakarinig noong mga kaguluhan at pagsabog. Binagtas nila ang lugar na maraming malalaking bato at kaunti ang puno. Meron lang mga mangilan-ngilang talahib, kaya naman exposed talaga ang kanilang kinalalagyan. Nagsalita si Magnus. "Brittany, saan na tayo papunta nito?" Sabi naman ng dilag. "May dinrawing akong maliit na mapa rito sa aking notebook. Ang sabi ni Mama, dito sila sa gitnang bahagi dumaan. May mga nadaanan silang grupo ng mga aswang na naninirahan sa kanilang dinaanan. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng dumaan doon dahil tiyak mapapalaban tayo ng todo bago tayo makatagos." "Oo, mukhang tama ka. Kaya kailangan dito tayo dumaan sa kaliwa o sa kanan, hindi sa gitna." Muling nagsalita ang dilag. "Sa tingin mo, saan tayo dapat dumaan?" Tinignan ni Magnus ang paligid saka muling nagsalita. "Brittany, ang hirap magdesisyon ng daan na tatahakin eh. Magkamukha lang rin naman. Dito na lang siguro tayo sa kaliwang bahagi at umasang kaunti ang makakaharap natin rito." "Anong dimensyon ba ang kasunod nating mararating?" "Dimensyon ng lawang dilaw, pero malayo pa tayo roon. May naamoy ka na bang asupre? Ang sabi kasi ni Mama na malalaman natin na malapit na tayo sa lawang dilaw kapag naamoy na natin ang asupre. Dahil kaya yung tinawag na lawang dilaw dahil may asupre ang mismong lawa at kumukulo." "Eh paano tayo makakalampas roon kung kumukulong asupre naman pala ang lawa na iyon?" "May tulay raw roon, nagawa lang sa baging at kahoy. Doon tayo tutulay." "Safe ba yun?" "Hindi." "Eh anong gagawin natin para makalampas roon?" Sabi naman ni Brittany. "Eh di, mas lakasan pa ang pagdarasal na huwag bumigay ang tulay na baging hanggat hindi pa tayo nakakalampas." Sabi naman ni Oliver. "Naniniwala na talaga ako ngayon sa sinabi ni Lino na walang intensyon si Isabel na palabasin pa tayo rito ng buhay. Sa hirap pa lang ng pagdaraanan bago makarating sa ikapitong dimensyon, ay parang sinasadya ng mapahamak tayo ng maaga eh. At kahit mapahamak pa tayo ay wala na siya roong pakialam. Makukuha niya pa rin ang pakay niya na dala natin." Sabi naman ni Carlo. "Oo pare, sumasang-ayon rin ako doon sa sinabi ni Lino. Walang intensyon ang babaeng iyon na buhayin pa tayo kapag pumasok tayo sa teritoryo nila." Sabi naman ni Brittany. "Ay, tigilan niyo nga ang ganyang speech ah. Narito tayo para gumawa ng paraan na mabawi si Althea at makauwi ng buhay sa mundo natin. Hindi ang tanggapin na lang ang kung anumang kapalarang inilatag sa atin rito ni Isabel. Kaya tara na, dito na tayo sa kaliwa dumaan. Wala rin naman tayong pagpipilian eh." Tama si Magnus, parang walang pinagkaiba ang kaliwa o kanan. Wika pa ni Brittany at nauna na sa paglalakad, habang si Maris naman ang nakasunod sa kanyang likuran na hindi umiimik. Nagmadali naman sa paglalakad niya si Carlo para maabutan ang asawa. Sabay sabing, "Mahal, anong kasunod na panganib ang inaasahan natin rito?" "Naku mahal, hindi ko rin alam at hindi rin alam ni Mama. Kasi nga hindi sila dito dumaan, di ba? Doon sila sa gitang bahagi kung saan may mga maliliit na pamayanan ng mga aswang." "Naku, ibig sabihin nasa blind spot pala tayo. Hindi natin alam kung anong aasahan natin sa dako pa roon." "Oo, ganun na nga. Kaya maging alisto kayo. Huwag puro kwentuhan. Para kayong nasa normal na hiking lang eh. Nakarelax habang nagkikwentuhan sa daan." "Mahal naman, malayo at matagal ang paglalakbay na ito. Baka bumula na lang ang bibig namin dahil sa napanis na laway
kung hindi kami magsasalita. Hay, ang sabihin mo, madaldal talaga kayo mga lalaki. Eh bakit kami ni Maris, nagagawa naman naming maglakbay ng tahimik? Ikumpara ba naman sa kanila? Oo na, mananahimik na kami. Wika ni Carlo at muli nang bumagal ang paglalakad para makasabay sina Oliver at Magnus. Sabi pa ni Oliver, "Uy, Carlo, ano raw ang sunod na makakalaban natin?" Yun nga ang problema pare eh. Naaalala mo yung sinabi ni Brittany na doon sa gitnang bahagi dumaan ang nanay niya noong maglakbay rito. Kaya ibig sabihin wala rin silang ideya kung anong meron sa bahaging ito. Ha? Ibig pala sabihin mas mahirap ito. At least yung doon sa unang bahagi na paghandaan natin dahil alam natin ang makakaharap. Sabi naman ni Magnus, "Eh di maghanda na lang talaga tayo." Inilabas na ni Magnus ang dala niyang itak at sa paligid na nakatingin habang naglalakad. Makalipas ang 3 oras ay naroon na sila sa dulo ng bahaging mabato na may kaunting talahib at ang sunod nilang tatahakin ay bahagi na ng makakapal na kagubatan. Sabi ni Magnus, "Kumain muna tayo ng tanghalian." Sabi naman ni Oliver, "Ha? Tanghali na?" "Oo, alas 12 na rito sa relo ko." "Eh di sige pala. Mukhang hanggang ganyan lang talaga kaliwanag ang araw sa dimensyong ito. Parang alas 5 lang ng hapon palagi eh." Sumang-ayon na lang din ang dalawang dilag dahil hindi nila alam kung magkakaroon pa sila ng pagkakataon na makakain kapag pinasok na nila ang loob noong makapal na kagubatan. Sabi ni Magnus, "Magsasaing pa lang tayo siyempre. Kaya sige na, simulan nyo na magpaningas ng paglulutuan. Ako na ang maghahanda ng kaldero at bigas. Brittany, pakilapit rito yung bag mo. Nariyan yata ang kaldero natin eh. Wala sa bag ko." Lumapit naman si Brittany at inilabas ang katamtamang laki ng kaldero. Saka naman iyon nilagyan ni Magnus ng bigas at tubig. Hindi na hinugasan dahil sarili naman iyong ani ng hasyenda. Kailangan rin nilang tipirin ang kanilang tubig dahil hindi nila alam kung kailan sila makakatagpo ng mapagkukunan ng tubig. Lalo at karamihan sa bahagi ng lugar na iyon ay kontaminado. Si Magnus na ang nagbantay ng sinaing habang sina Oliver, Carlo at Brittany ay nakapwesto sa unahan at nagbabantay kung may darating bang kalaban. Naroon lang din si Maris sa di kalayuan kay Magnus. Sabi ni Maris, "Anong balak mong ipaulam ngayon?" Sabi naman ni Magnus, "Magsardinas lang muna tayo. May dala naman akong kalamansi at isang bote ng toyo. Meron din akong paminta at isang maliit na pack ng chili powder dyan. Naisip ko kasi noong panahong umaakyat tayo sa Ibisan, itong mga ganitong panghalo sa sardinas ang namimiss natin. Kaya nagdala na ako. Para hindi na natin kailangan maghanap pa ng kalamansi at sili sa paligid. Kahit nga asin ay marami rin tayong dala. Pero si Mang Ambo naman ang naghanda ditong lahat. Sinabi ko lang sa kanya." "Ah, ganun ba? Mabuti at naisipan mong magsardinas na muna. Ilang araw na tayo na palaging karne ang kinakain eh. Palagi rin kasing karne ang niluluto ni nanay noong mga huling araw natin sa bahay dahil request mo raw iyon." "Oo, tama si nanay mo. Request ko nga iyon para matagal-tagal nating mamimiss ang karne. Meron pa naman tayong karne dyan. Iyong adobong pinatuyo ang pagkaluto. Matagal iyon mapapanis kaya hindi kailangan iulam kaagad. Marami rin tayong noodles na dala. Kaya pwedeng may mga araw na noodles lang ang iulam natin." Napangiti naman si Maris sa mga sinabi ni Magnus. "Oh, anong nakakatawa sa mga sinabi ko?" "Wala naman. Naisip ko lang na dahil sa mga misyon natin sa kagubatan, kaya nagmumukha na tayo mga modern hikers. Lahat halos nang meron tayo sa bahay na pwede nating dalhin sa bundok ay dinadala na natin." "Abay, syempre naman, para hindi natin mamiss ang mga bahay natin. May mga orange juice nga rin akong dala eh.
Pero saka na natin ito titimplahin kapag may natagpuan tayong malinis na water source. Sa ngayon kasi, kailangan muna natin magtipid ng tubig. Oo, tama ka Magnus. Bakit ka pala malungkot Maris? Hindi naman ako malungkot. Nag-aalala ako sa pagkawala ng kapangyarihan ko bilang normal na babaylan. Ibig kasi sabihin, kapag nagkagipitan na talaga ay gagamitin ko na ang kapangyarihan ng pagiging isang burhamin. At kahit kailan ay hindi ko yun ginagamit ng intensyonal. May mga pagkakataon lang na nagagamit ko kapag nawawala ako sa sarili. Doon siya lumalabas. Dahil wala na nga ako sa tamang malay. Yung masamang bahagi ko na ang nagkokontrol sa aking katawan. Kaya ang masamang enerhiya na talaga ang nagagamit. Pero hanggat maaari, ayoko talagang gamitin iyon. Gusto kong patunayan ang mga sinabi ko sa aking ama na kahit kailan ay hindi ko kakailanganin ang parte ng aking pagkatao bilang isang burhamin. Sabi naman ni Magnus, di hanggat kaya pang tiisin ay huwag mo munang gamitin. Sisikapin kong umisip palagi ng magandang paraan para makaligtas tayo sa mga kalaban nang hindi ka kailangan gumamit ng kapangyarihan ng isang burhamin. Salamat Magnus. Oo, wala yun. Umidlip ka muna siguro, kahit 20 minutes lang. Matagal pa itong maluluto. Kahoy na lutuan lang ito eh. Okay sige, ipapahinga ko lang saglit ang mga paa ko. Wika ni Maris at hinubad ang suot na tactical boots at itinaas kaunti ang paa sa isang bato. Si Magnus naman ay nakatitig lang sa apoy ng kanyang sinaing habang malalim ang iniisip. Makalipas ang kalahating oras ay sabi ni Magnus, "Tara na, lapit na kayo rito, kakain na tayo. Brittany, pasuyo ng mga plato natin, nandyan rin nata sa bag mo. Oliver, pakibuksan itong malaking sardinas. Pagkakasyahin lang natin ang isang malaking sardinas sa ating 5. May dala naman akong toyo, kalamansi at chili powder. Kaya mas magiging malasa ito sa normal na sardinas lang." Sabi naman ni Carlo, "Ayos! Kumpleto ang Ricardo ah. May pampaanghang pa. Gusto ko yan." Noong mabuksan na nga ang sardinas ay tinimplahan na iyon ni Magnus tapos hinati sa 5 bahagi. Saka siya kumuha ng isang parte at inilagay sa gitna ng kanin niya na naroon sa isang plato. Tapos doon pumwesto sa unahan habang nakaharap sa bahagi na kanilang pinanggalingan. Sumunod naman na kumuha ang mga kasama niya at talagang pawisan silang lahat habang kumakain, gawa ng maanghang na ulam at mainit pa ang kanilang kanin. Noong matapos makakain ay ibinalot na ni Magnus ang kaldero sa sako at ibinalik kay Brittany. "Pahinga muna tayo kahit 30 minutes lang para matunawan muna tayo bago tayo magpatuloy sa paglalakad." "Okay, copy that." Sagot ni Oliver tapos sumandal sa isang malaking bato at pumikit. Halos lahat sila ay nakaidlip sa kanilang pagpapahinga. Pero si Magnus ang naunang nagising. "Uy, mag-iisang oras na pala tayo nakaidlip. Tara na, ipagpatuloy na natin ang paglalakad." Pare-pareho namang nagising ang mga kasamahan niya matapos niyang magsalita. Kaya nagsibangon na rin sila at inihanda ang mga dadalhin. Noong ready na ay ipinagpatuloy na nila ang paglalakad pero doon na sa loob ng makapal na kagubatan. Makalipas ang mahigit 2 oras ng paglalakad ay saka palang nagsalita si Magnus na umay na kasi siya sa sobrang katahimikan. Ang tindi naman ng gubat na ito, malayong malayo sa kakahuyan papuntang Ibisan. Walang sumagot sa kanya. Napansin niyang parehong naging seryoso ang mukha ni na Carlo at Brittany, kaya tinapik niya si Carlo. "Uy, anong problema pare?" Sabi naman ni Carlo. "Napapalibutan tayo." "Ha? Bakit hindi ko maramdaman?" "Hindi ko alam sa'yo, pero nararamdaman namin ni Brittany na hindi pangkaraniwan ang mga aswang rito. Hindi sila kalebel ng mga aswang sa mundo natin. Kaya humanda ka sa totoong laban at mas matindi ito."
Seryosong wika pa ni Carlo. Muling isiniksik ni Magnus ang hawak niya na itak sa kaluban noon. Sabay ibinigay kay Oliver. Oliver, pasuyo ako. Itali mo ng maigi ang itak na ito sa gilid ng bag ko. Tapos ilabas mo ang isa pang itak na nasa loob ng bag ko. Iyang nakalabas ang dulo ng hawakan. Ha? Bakit pa? Ano bang pinagkaiba ng itak na ito? Sabi naman ni Magnus. Espesyal ang itak na yan. Bigay yan ni Ninong sa akin. Mechanical sword yan, kaya medyo makapal ang hawakan. May karga kasi yan na compressed solar radiation. Tapos electric base na laser. Ha? Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin may dalawang kakayahan ang espada na iyan. Pwedeng laser ang gamitin ko sa talim. Kaya niyan humiwa ng kahit pa bakal o matigas na bato. Tapos ang isang kakayahan naman ay iyong compressed solar radiation na madaling makatunaw ng laman ng isang aswang. Kaya kung mga matataas na uri na aswang pala ang makakaharap natin, edi kailangan ko sila tapatan ng kakaibang sandata para naman makatabla ako, lalo at wala akong kapangyarihan. Oo, tama ka Magnus. Mabuti nga at binigyan mo rin ako ng maraming blue sodium solution. Kahit papaano magkakaroon ng silbi ang mga palaso ko rito. Hindi ko rin kasi inaasahan na hindi ko magagamit rito sa loob ang gabay ko. Sa sitwasyong ito ay pareho lang talaga tayo, normal na tao, walang kapangyarihan. Sabi naman ni Magnus. Kaya nga ililevel natin kaunti sa kanila ang sandata natin para magkaroon tayo ng tsansang makaligtas. Ilang saglit pa ay iniabot na ni Oliver ang isang espada kay Magnus. Kakaiba nga ang itsura niyan Magnus ah. Parang ang taba ng blade eh. Pero sakto lang ang bigat. Oo, kailangan mataba. Dahil papadaluyan ng laser yan, di ba? Ah, oo, tama ka. Pagsang-ayon naman ni Oliver. Ilang saglit pa ay nakita nilang huminto sa paglalakad ang tatlo na nasa unahan. Bakit kayo huminto? Tanong ni Magnus. Sabi naman ni Maris, ibaba nyo na muna ang mga backpack nyo. Ito na ang oras para humarap sa totoong laban. Nagpalingalinga si Magnus. Nakita niyang mula sa madilim na bahagi ng mga puno ay may mga naglalakad papalabas at patungo sa direksyon nila. Kaya dali-dali na nagbaba ng mga bag nila sina Magnus at Oliver at humanda sa laban. Tama si Carlo, napapalibutan na nga tayo. Ayos na rin ito para lahat tayo ay may pagkakaabalahan. Wika ni Magnus habang dahan-dahang ibinababa ang backpack. Saktong naibaba niya lang iyon at agad niyang nakita ang 6 na mga aswang na nagtalunan mula sa itaas ng puno paibaba sa kanila. At sobrang bilis noon. Kaya kanya-kanya silang posisyon para dumepensa muna dahil walang pagkakataon na makapag-counter-attack. Lalo at meron ring mga aswang na nasa ibaba naglalakad papalapit. Mabilis itinaas ni Magnus ang hawak na espada. Sa hugis at disenyo noon ay hindi nalalayo sa itsura ng isang Japanese-style katana. Itinaas niya iyon upang isalag sa sipa ng aswang na diretso sa ulo niya. Pero matapos na iyon masalag ay mabilis iyon nakaikot sa ere at nakasipa pang muli sa likod niya na nagpatalsik sa kanya sa unahan. Maging ang mga kasama niya ay mabilis nagsikilos pero nagipit rin sa espasyo kaya isinabay na ang pag-ilag at pagsalag. Nakita ni Magnus na 2 agad ang aswang na nakapalibot sa kanya. Nakangisi iyon habang naglalaway. Tinignan niya pang mabuti ang mga itsura dahil kakaiba ang itsura ng mga iyon. Kasing tangkad lang iyon ng normal na tao na nasa 5'5 to 5'8 ang tangkad. Tapos ang mukha ay nag-uugat-ugat na animoy kasing laki ng bulati sa kanal ang katabaan ng ugat na gumuguhit sa mga mukha noon. May 2 sungay na matulis sa magkabilang gilid ng ulo pero hindi naman mahaba. Parang kasing haba lang ng sakambing na mga nasa 3 hanggang 4 na pulgada ang haba.
May mahabang dila pero 4 na pangi lang ang matutulis. Ang ibang mga ngipin ay normal lang. May mahabang buhok rin iyon na tila nanlalagkit. Hindi nalalayo sa buhok ng mga taong grasa na makikita sa kalye. Ang mga kamay naman ay pangkaraniwan lang ang laki. Pero may matatabang kuko na siguro 2 pulgada rin ang haba. Tapos may mga buto na nakausli sa magkabilang braso, malapit sa pulsuhan, na animoy tinik dahil matulis at may mga ugat rin na nakapaligid. Sabi ni Magno sa isipan niya, "Lintik, anong klaseng aswang ang mga ito? Parang mutated version sila rito ah. Delikado ako rito kapag hindi ko ginalingan. Ang bilis nilang kumilos." Bulong ni Magno sa kanyang isipan na may pag-aalala. Ilang saglit pa ay sumalakay na sa kanya ang isa. Kaliwat kanan ang pagkalmot, pero halos kisap mata lang ang pagitan ng kalmot sa sobrang bilis kumilos. Nang mapalingon si Magnus, sa kabilang bahagi ay naroon na nakasipa ang isa. Huli na para makapihit pa siya sa kanan para umilag. Kaya sapul na siya agad sa tagiliran at tumalsik. Agad namang tumalon ang isa pang aswang at papabagsak na sa kanya para butasin na ang kanyang dibdib. Kaya mabilis gumulong si Magnus. Sinipa niya sa gilid ng tuhod ang aswang at nabali iyon. Pero agad lang ding itinuwid at okay na uli. Hala, may self-healing power din sila rito na ganun kabilis? Muling pag-aalala ni Magnus. Sumalakay ang isa pang aswang, kaya sinabayan na iyon ni Magnus at sinalag gamit ang kanyang espada, pero isinangga lang ng aswang ang matulis na buto na nakausli sa gilid ng braso at tuloy-tuloy pa rin sa kaliwat kanan na pag-atake. Naku, hindi pa pala ako nakapag-on ng laser. Wika ni Magnus sa sarili. At dahil nasa kalagitnaan pa rin siya ng pagsangga, kaya wala siyang pagkakataon na mag-on ng laser o kahit iyong compressed radiation blade. Mabilis nag-iskrima si Magnus, sabay buong puwersang isinaksak ang espada niya sa dibdib noong aswang. Sapul iyon at tumagos pa nga sa likuran ang espada ni Magnus, pero nagulat siya noong makitang nakangiti lang iyon. Anong akala mo sa amin? Pipitsugin katulad nyo? Wika ng aswang, sabay sipa sa dibdib ni Magnus. Tumalsik si Magnus at nabunot sa pagkakasaksak ang espada. Hindi siya makapaniwala na tumagos na sa kaliwang bahagi ng dibdib ang espada niya, ay buhay pa rin ang aswang at unti-unti lang din gumagaling ang sugat. At noong tumayo nga si Magnus ay nawala na ang sugat mula sa kanyang pinagsaksakan ng espada. Sumigaw si Carlo mula sa unahan. Mag-iingat kayo! Iba ang antas ng mga aswang na ito. Mabilis ang self-healing nila. Kailangan niyong maputol ang leeg nila para mapatay. Saka niyo tarakan ng kahit anong armas na may blue sodium solution ang ulo nila para malusaw at hindi na makapag-regenerate. Naisip ni Magnus na tama si Carlo. Iyon din naman ang naobserbahan niya. Pero hindi niya alam kung papaano iyon tatalunin. Kaya nag-on na siya ng solar radiation blade sa kanyang espada. Natawa pa ang 2 aswang na kaharap niya. Bata, maganda yung laruan mo ah. Umiilaw ng puti. Kukunin ko yan mamaya matapos kong kainin ang laman loob mo. Uwi ka noon. Sabi naman ng isa. Oo nga pare, gusto ko yan. E di paunahan na lang tayo sa pagpatay sa taong ito. Wika noon, sabay umatake ng magkasabay kay Magnus. Huminga ng malalim si Magnus habang nakatukod ang kanang paa sa kahoy sa kanyang likuran para makahingi ng buwelo sa kanyang pagpadyak. Noong 5 hakbang na lang ang layo noong 2 aswang sa kanya, ay doon niya na ipinadyak ng malakas ang kanang paa sa puno. Sabay bulusok ng mabilis, papasugod sa 2 aswang. Nakita niyang
Parehong nakangisi ang dalawa na excited sa kanya. Pagkalmot noong isa sa leeg ni Magnus ay yumuko si Magnus at inihiwa ang espada sa ibabang bahagi ng tagiliran noong unang aswang. Tila malambot na saging lang iyon noong hiwain ni Magnus. Napakabilis ng kilos niya. At sa pangalawang pagwasiwas ay ang isang braso naman ng isa pang aswang ang naputol niya. Sabay ikot kasabay ng pagwasiwas ng espada palikod. Kaya leeg naman noon ang tinamaan. Noong muli niyang tignan ay buhay pa ang mga iyon pareho pero unti-unting nalulusaw ang katawan. Anong nangyayari? Bakit hindi bumabalik ang katawan ko sa dati? Wika noong isa. Pero iyong isa naman ay hindi na nakapagsalita dahil mas mabilis nalusaw ng radiation ang laman at nalusaw na agad ang bahagi ng utak. Kaya nakatulala na lang iyon habang dilat na dilat ang mata. Ayos, mabuti at effective sa mga aswang na ito ang solar blade na ginamit ko. Wika ni Magnus sabay takbo papabalik sa mga kasama niya. Naabutan niya si Maris na may kaharap na 3 mga aswang. Iba rin ang itsura ng mga aswang na naroon kay Maris. Maiksi ang buhok pero may matulis na tenga at puro pangil ang mga ngipin. Maugat din ang mukha noon. Pero puti ang kulay ng mata na may ugat na itim. Hindi kulay pula na kahalintulad ng mga aswang sa mundo ng mga tao. Ang hugis naman ng ulo ay kahalintulad pa rin ng normal na tao. Mabilis tumakbo ng pasigzag si Magnus. Tinagpas niya sa binti ang unang aswang na nadaanan niya. At noong papatumba na, sa kanya naman tinagpas palikod ang batok noon at naagnas na bigla noong bumagsak sa lupa. Umangin lang malakas ang isang aswang nakaharap ni Maris at tatalon na sana. Pero hindi yun nakaangat noong tagpasin ni Magnus nang magkasabay ang 2 binti. At noong napaluhod iyon ay sa kanya naman tinagpas ang leeg. Hindi naman nagsayang pa ng panahon si Maris. Sinalubong niya ang isang aswang na sumalakay sa kanya at inikutan iyon ni Maris. At mula sa likuran ay hiniwa niya ang leeg noon. Hindi man iyon naputol pero malalim ang pagkakahiwa. At naagnas na rin ang laman gawa ng enhanced and concentrated version ng Blue Sodium Solution na ibinigay sa kanila ni Father Jacinto na kanila namang ipinahid sa kanilang mga sandata, lalo na sa mga punyal at itak. Sinalubong na rin ni Magnus ang iba pang mga aswang na sumalakay kay Maris at 2 na silang nagtulong na humarap sa 5 pang mga aswang na dumating. Samantala si Carlo naman ay ang 2 kamay lang ang nag-anyong braso ng aswang pero ang buong katawan niya ay normal pa rin. Pagkatalo noong 2 aswang kay Carlo ay mabilis rin siyang tumalon ng malakas at sinalubong ang 2 sa ere. Pero dahil sa mas mahaba ang braso niya, kaya malaki ang advantage niya sa mga iyon. Agad niyang nasaklot ang kanilang mga leeg. Piniga ng malakas at pagkabagsak sa lupa ay isinuntok ang kamao sa lupa kaya napigtas ang leeg ng mga iyon. Dinampot pa ni Carlo ang bungo ng mga iyon at dinurog sa kanyang mga kamay. Saka ibinato sa mga aswang na tumatalon mula sa itaas. Si Brittany naman ay tila martial artist ang paraan ng pakikipaglaban. Pagkailag niya sa kalmot ng kaharap na aswang ay isang mabilisang pag-ikot ng roundhouse kick ang kanyang ibinigay. Nagawa pang sumalag ng aswang sa gilid ng leeg pero sa lakas ng pagkakasipa ay hindi iyon napigilan. Bali ang leeg noong aswang nang tamaan ng malakas na sipa. Pero dahil sa hindi pa naman iyon namamatay kaagad, kaya sinundan pa ni Brittany at dinukot ang puso, saka ibinato sa malayo. Pinaghiwalay rin ang ulo at katawan at binato rin sa malayo ang ulo dahil kapag lumipas ang 1 oras na hindi pa muling nagtagpo ang ulo at katawan,
ay kusa na rin iyong babawian ng buhay. Pero sa kaso ng mga aswang na iyon ay hindi iyon posible dahil kinuhanan niya na rin ang puso at ibinato rin sa malayo sa ibang direksyon. Nakita ni Brittany na may 2 aswang mula sa itaas ang papasugod sa kanya. Mabilis siyang tumalon at sinalubong ng tuhod ang dibdib noong isa. Kaya noong bumagsak sila sa lupa, ay durog ang mga ribs noon dahil ang buong bigat ni Brittany ang dumiin roon at bumagsak ng nakapahiga ang aswang. Habang nakatukod naman ang 2 tuhod ni Brittany sa dibdib, nakita niyang nagdilim ang itaas na bahagi na kanyang kinaroroonan dahil may aswang na nasa ere na tumalon doon para muli siyang saklutin. Pero ginamit niya ang buong puwersa at tumalon ng mataas at sinalubong ang aswang na papabagsak na. Sabay tusok sa dibdib at hinila papalabas ang puso. Nanlaki naman ang mga mata ng aswang na iyon at natulala. Pagkabagsak sa lupa ay isa-isa ring pinagpipigdas ni Brittany ang bawat braso, binti at ulo. Bagamat matibay at mabibilis ang mga aswang na naroon, pero mas mataas pa rin ang antas ng pagkaaswang na nagawa ni Brittany para sa kanila ni Carlo, kaya malaki ang advantage nila sa laban. Sa bahagi naman ni Oliver ay ginamit niya ang mga palaso na binigay sa kanya ni Magnus na may kasamang electric shock. Hindi noon kayang makapatay ng matataas na uri ng aswang, pero panandalian silang kumikisay at nawawala sa wisyo. Iyon naman ang sinasamantala ni Oliver para pumana ng palaso na may blue sodium solution diretso sa mata ng mga iyon o di kaya sa katawan. Kaya nalulusaw rin ang mga aswang na kaharap niya at binabawian ng buhay. Lumipas ang mahigit kalahating oras na sagupaan ay naubos na nilang paslangin ang lahat ng aswang na dumating na noong una ay inakala nilang nasa 10 lang. Pero habang tumatagal ang laban ay nadadagdagan at base sa kanilang estimate ay hindi bababa sa 30 na mga aswang ang kinalaban at napaslang nila sa bahaging iyon ng kagubatan. Napasabi na lang si Magnus, "Kailangan ko talaga ng ilog na mapagliliguan. Ang lagkit ko dahil sa dugo ng mga iyon." Sabi naman ni Carlo, "Mas lalo naman kami ni Brittany. Literal na hands-on kami sa laban. Si Oliver lang yata walang talsik ng dugo sa katawan eh. Pero puro kasi pana ang ginamit niya." Sabi naman ni Oliver, "Ano ba kayo? Duguan rin kaya ako. Gumagamit kasi ako ng itak para putulin ang ulo noong mga hindi napupuruhan ng palaso ko. Tsaka baka pwede niyo muna akong tulungan. Kolektahin natin lahat ng palaso ko. Mga espesyal na palaso yun eh. 5 na lang ang natira sa akin, no?" Sabi naman ni Carlo, "Ilang palaso lang ba ang dala mo?" 3 dosena. Bawat aswang ay nakakadalawa o 3 palaso ako. May iba pang hindi tinatamaan dahil ang bibilis kumilos." Sabi naman ni Magnus, "Oo, huwag ka mag-alala. Kukolektahin muna natin ang mga palaso mo bago tayo umalis." Uwi ka ni Magnus at lahat sila ay naghanap na. Sina Carlo at Brittany naman ang kumukuha sa mga palaso na napunta sa itaas ng puno. Makalipas ng 20 minutos ay tapos na silang mangolekta ng mga palaso pero kulang ng 2. Sabi ni Oliver, "Hayaan nyo na yun. Malay natin kung saan na yun napunta. Baka nasa itaas at hindi kita mula rito sa baba." "Okay, sige." Dinampot na nila ang kanilang mga gamit at backpack, saka nagpatuloy na sa paglalakad, habang sina Carlo at Brittany naman ay mayat mayang inilalapag ang kamay sa lupa dahil pinakikiramdaman kung saan may pinakamalapit na anyong tubig sa lugar. Hanggang sa maramdaman nilang gumagalaw ang lupa. May mga nilalang na tila lumalakad pero humahalukay sa lupa. Kaya nagmadali sila sa paglalakad. Masyado na silang pagod para muli na namang sumabak sa laban.
Pansamantala, muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 212. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.